So ito po, mga kababayan. Unahin natin itong pag-uusapan, yung patungkol kay Bantag. Naku po, mga kababayan. Ha? Mga kababayan, ito po ay chismis lang ha. Kapag chismis, huwag paniwalaan. Chismis lang eh. May nakarating sa akin ngayon na chismis. Mga kababayan, Mamiri Chikawa, hello po sa dyan ma'am sa USA. May nakarating sa akin chismis ngayon, mga kababayan, na kung saan itong si Bantag ay nasa Kalinga lang daw nagtatago at natunto na daw itong kinaroroonan ng otoridad at pinagplanuhan na daw ito ngayong arestuhin. Naku Bantag, lumayas ka na dyan kung nanood ka man sa akin ngayon. Adrina Malok, hello po sa iyo dyan ma'am. And kay Mau Hirio, ayan may club shoutout po, Hiroo, pagbasa. Ayan. So mga kababayan, eto na nga, si Bantag, mga kababayan, ay nasa Kalinga lang daw, di umano ito nagtatago. Nako, patay ka dito bata ka. Bantag, nako, pagka magpagupit ka ng bigote mo, patay ka, aristo ka. Nasa Kalinga lang daw ito. Mamalot, may kilab shoutout po. Mga kababayan, nako, patay kang bata ka. Si Bantag, mga kababayan, ay minanmana na di umano ng otoridad at natuntun na daw di umano ang lokasyon ng kanyang pinaglalagian. Sa Kalinga ang aking bayan, andiyan siya sa Kalinga, pronounced as Kalinga. Ayan, maraming salamat po Ma'am Adrina Malo, Kalinga pala. Merry Christmas po Ma'am Arife. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Ayan, pakinggan ninyo reaksyonan natin ito. Ito po mga kababayan, Bucor, Kalinga Tribe, pinoprotektahan umano si Bantag. Nako po mga kababayan, according sa Bucor, no? Nasa Kalinga Tribe Kalinga Tribe, pinoprotektahan umano si Bantag. Nako, patay kang bata ka. Kalinga Apayao. Ayan, Merry Christmas and Happy New Year po, Mr. G. Nako. Ito mga kababayan Bantag, nasa Kalinga lang nagtatago ayon sa Bucor. Nako po. Ito na. Mga kababayan, pakinggan ninyo ang balita. Ito po. Nagtatago raw sa probinsya ng Kalinga si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., may impormasyon silang protektado ng lokal na tribo si Bantag. Alam na raw nila ang lokasyon ng dating opisyal pero nag-iingat sila dahil baka magkagulo kung aarestuhin siya. Si Bantag ang inaakusahang mastermind sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid noong 2022. Ibinasura ng DOJ ang reklamong perjury. Mga kababayan, eto na. Nako po. Ano bang sabi ni PBBM? Anong sabi ni PBBM? Anong sabi ni PBBM, mga kababayan ko, mga minamahal kong manunood? Kapag may mga pugante na tinutulungan ninyo, ay maaaring madadawit kayo sa kanyang kaso. Patay kayo. Mga kababayan, anong sabi ni PBBM? Nako, PBBM nagsalita na. Kapag sino ang magtulong na magtago sa mga pugante ay maaaring makakasuhan katulad nila. Nako po, mga kababayan. Sinabi na mismo. Ito po, pakinggan nyo si Chel Jokno. May kaso ba sa pagtago ng pugante? Pwede yan ituring na krimen na obstruction of justice. Let me explain. Sa PA 1825, may parusa sa sinumang sadyang humahadlang na maaresto ang suspect o pumipigil na magpatuloy ang kasong kriminal laban sa kanya. Kasama sa ipinagbabawal ang pagbibigay ng hiding place. Basta malinaw ang intention at may hayagang kilos. Natulungan ito, iwasan ang kaso. Kung may krimen ginawa ang kaibigan mo at tinulungan mo siyang takbuhan ang pananagutan dito, batas na ito ay kriminal ka rin.
iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng kaso at dapat pantay ang pagpapatupad sa batas. Mapakaraniwang tao o dating presidente man. Anong tingin niyo dito? Sound off in the comments and follow for more legal explainers. 'Di ba? Sabi mismo ni Congressman at Attorney Chel Jokno, no? Kapag ikaw ay nagtago sa kaibigan mo, halimbawa may krimen siyang nagawa, tapos tinago mo, ipuganti nga siya or pinaghahanap ng batas, ang kaso na yung pwedeng haharapin ay obstruction of justice. Nako po. Ma'am, Hyuro, ayan, maraming salamat po sa iyong super chat, no? Thank you so much po and Merry Christmas po dyan sa inyong lahat, lalong-lalo na sa Japan. Nako po, mga kababayan, Ma'am Lily Tunini, hello po. Ayan, nako po, si Bantag, mga kababayan. Saan nga ba si Bantag? Nasa Kalinga daw po ito. Ito, pakinggan ninyo. Hindi raw totoo na hindi alam ng mga otoridad ang pinaroroonan ni dating Bureau of Correction Director General Gerald Bantag. Siya ang pangunahing akusado sa pagbatay kay broadcaster Percy Lapid noong 2022. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Bucor Director General Pio Katapang Jr. na nasa Kalinga si Bantag at pinoprotektahan ng kanyang mga katribo. Kailangan daw sa isang isolated na lugar arestuhin si Bantag para maiwasan ang engkwentro. Hindi raw totoo na hindi alam ng mga otoridad ang Nako, patay mga kababayan. Ha? Mga DDS, ito na yung hinahanap ninyo. Ang sabi ninyo, walang nakukulong na senador, ha? Walang nakukulong na congressman, patapos na ang taon. Yung idol ninyo, aarestuhin na. Ay, naku, paano to? Ano na naman ang sasabihin ng mga DDS nito? Bakit hindi unahin ang mga senador na korap? Ya? Bakit hindi unahin ang mga congressman na korap? Take note mga DDS, 'di ba kapag pumila ka sa center o sa hospital, 'di ba first come first serve? Mas nauna ang kaso ni Bantag, bago sa kaso nitong mga korap na which is kaalyado nyo lang din naman, 'di ba? Mga DDS, sabihin nyo na naman para mapagtakpan ang hindi maaresto ang mga senador at congressman, si Bantag ang aarestuhin. Take note, paalala ko lang, mas nauna po na may kaso at puganti si Bantag bago itong mga politician na korap. Nako, mga kababayan, eto na. Ilang taon din to, medyo matagal-tagal din to. Kailan ba yun si Percy Lapid Binarel? Kailan ba yun namatay? Di ba kasagsagan to ng 2022? Naku, mga kababayan, delikado. May mga DDS, nako, yung mga DDS vlogger dito na mga kaibigan ni Bantag, nako, si Banat Bay, sino pa yung pumunta doon na ini-interview nga nila di ba? Mr. X, may galab shoutout. Sir Bel Villanueva, kay Ma'am Saida Taha, may galab shoutout po. Di ba? Kung naalala ninyo, si Bantag, aarestuhin ng otoridad pero hindi na-aresto, pero itong mga vlogger pinuntahan, in-interview pa, di ba? Banat Bay? In-interview ni Banat Bay yan. Nako, si Risa Por, silo po sa inyo dyan lahat. Di ba? Nako, mga kababayan, tapos sasabihin na naman nila ito, nililihis na naman ni Marcos. Nililihis na naman ni Marcos itong issue, mga kababayan. Wala kasing naaresto. Wala kasing naaresto. Walang naaresto na mga manok na isa senador at congressman na mga magnanakaw, kaya si Bantag naman nililihis ang issue. Ay, take note mga kababayan, hindi po nililihis ang issue. Matagal na po si Bantag na wanted. Ma'am Ili de Los Santos, silo po. Dapat mahuli na talaga si Cinderella man. Banat Bay, malapit na kayo matunaw mga DDS, di ba? Nasaan na ba si Bantag? Nako, ito na nga, Ma'am Ginger T. Nasa Kalinga daw. Pinoprotektahan daw ito ng kanyang mga katribo. Alam niyo, sa totoo lang, ako'y nananawagan sa mga katribo ni Bantag. No?
Kapag may kasalanan, huwag niyo pong itolerate. Kapag ka may ginawang krimen sa batas, isuko ninyo. Yeah? Di ba may tribo kayo? Di ba meron kayong pinanumpaan sa tribo ninyo? Ganyan ba ang tribo ninyo? May mali, may kasalanan, may krimeng nagawa, tinutolerate at tinatago ninyo? Hindi po maganda sa tribo yan. Kung may tribong ganyan, walang kwenta ang tribo ninyo. Sa totoo lang, para kayong mga gago, nagaguhan lang kayo dyan. Ito sa tribo hindi ko wala akong pinangalanan tribo. Pero sa totoo lang mga kababayan, anong saysay ng batas, panukala or rules sa tribo kung kayo mismo tinutolerate ninyong mali? 'Di ba? Ganon lang kasimple. I-surrender ninyo, isuko ninyo ang isang taong may krimen. Kasi bakit? Kung alam nyo sa sarili nyo at alam niya sa sarili niyang wala siyang kasalanan, bakit siya magtatago? Kung susuko siya, never naman siyang patayin kasi hindi naman to administrasyon ni Duterte na kapag ka kunting mali mo, tigo ka. Walang ganun sa administrasyon ni Marcos. Kung walang kasalanan si Bantag, mga kababayan, bakit ninyo hahayaang magtago? Alam nyo ba na the more na magtago ka, the more na tataas ang sentensya ng kasalanan mo? 'Di ba? Kaya kayong mga katribo ni Bantag, kung meron kayong mga rules and regulation or panukala dyan sa tribo ninyo, kung ako katribo ninyo, hindi na ako rirespeto sa katribo ko. Bakit? Saan ka nakakita? Ikaw leader ng tribo. May panukala kang pinapatupad. Tapos yung kriminal na puganting nagtatago, tinutolerate mo. Paano ka respetuhin ng katribo mo? Kung ako katribo mo, bahala ka, magsulo ka dyan sa bundok. Puntan na ako syudad. Makakita pa ako ng fresh well. Makakita pa ako ng boss at kotse. Kaysa sa titira ako dyan sa bundok, wala rin naman ginagago lang tayo ng leader natin. Bakit? Leader ka, may panukala ka, may rules ka sa tribes. Tapos yung kriminal, yung pugante, itatago mo, puprotektahan mo. Di ba? Di ba? So bakit mo itatago? Kung alam mo na may kasalanan at bugante yan, isurrender ninyo. Kasi kung alam niya sa sarili niyang wala siyang mali, hayaan yung litisin yan ng korte. Pag napatunayan sa korting wala siyang kasalanan, di pauwiin ninyo. Patirahin ninyo. Ganun lang kasimple. Di ba? Alamat ng bayan. Bakit ko daw ayaw kay Bantag? Sabi ko, bakit nagtatago kung wala siyang kasalanan? Kaya nga, di ba, mga kababayan, ganun lang kasimple. Kung alam ni Bantag sa sarili niyang wala siyang ginawang krimen, dapat di siya nagtago. So, napapatunayang guilty siya eh. Bakit? Nagtatago siya eh. Di ba? Tapos kayo dyan, kung sino man ang leader ng tribo na yan, pag nalaman ng otoridad na ikaw leader, tinago mo yan, madadamay ka. Ipagpapalit mo ang buhay mo at ang katribo mo sa isang taong kriminal. Di ba? Hindi nyo ako kaaway. Hindi nyo ako kalaban. Nag-a-advise lang. Kung leader ka ng tribo, kung gusto mong respetuhin ka ng mga miyembro mo, isuko mo yung kriminal. Huwag kang magtago ng kriminal kasi may possibility na madamay ka sa krimen na ginawa niya at makasuhan ka pa ng otoridad ng obstruction of justice. Kung ikaw ngayon leader ng tribo, may anak ka, may apo ka, may asawa ka, may pamangkin ka, may pinsan ka, may kamag-anak ka. Diba? Huwag mong ipagpalit ang buhay, no?
at pangalan mo at bilang leader ng tribo sa isang krimen na hindi ka naman gumawa pero nadamay ka. 'Di ba? Ganun 'yon. Mga kababayan. Ayun na naman, may nagpakalat na naman ng fake news si Mighty. May tae. Pag good news ka pa, free. Mamamatay na nga, free po pa. Oo. Ngayon, mga kababayan, ganun lang kasimple yan. Alam nyo, may krimen na ginawa yung tao. 'Di ba? Alam nyo, may ginawang hindi maganda yung tao. Isuko ninyo, isuplong ninyo sa otoridad. Bakit? Kung gusto nyo sa tribo ninyo malumanay, dalisay, malinis, 'di ba? Huwag nyo haluan ng dumi. Huwag nung mantsahan, 'di ba? Huwag nyung mantsahan. Kung sino man at anong pangalan ng tribo ninyo diyan sa Kalinga na nagtago kay Bantag, isurrender nyo si Bantag. 'Di ba? Hindi maganda 'yan. Kung ako katribo ninyo, wala. Bakit ko pa kayo rerespetuhin? 'Di ba? Bakit ko pa kayo rerespetuhin kung mismong leader ng tribo tinotolerate ang krimen na ginawa ng katribo niya? 'Di ba? So, walang kwenta yung tribo-tribo na 'yan. Ya? Walang saysay yung ganyang mga panukala sa tribo. Bakit? Wala namang nangyayari. Kaya sa totoo lang, kung meron mang miyembro ng katribo ni Bantag na makagawa ng krimen, either mang rape, pumatay, nagnakaw, tapos yung leader ng tribo gagawa ng panukala at sasabihin niya, kailangan kang parusahan kasi gumawa ka ng krimen. Kung ako yung katribong ng rape, nagnakaw o pumatay, isa lang sasabihin ko, bakit kita susundin? Si Bantag nga pumatay, tinago mo pa. 'Di ba? Si Bantag nga pumatay, tinago mo. Tapos ako ngayong nakagawa ng krimen, paparusahan mo. Ulul. Ya? Gaganunin talaga. Daming tribo doon, kaya di mo alam saan saan siya. Kaya nga wala nga akong sinabing tribo, kaya nga sabi ko katribo ni Bantag. Ya? Kaya yun ang sinabi ko, mga kababayan. Kung ako katribo ni Bantag, tapos nang rape ako, pumatay ako, nagnakaw ako, gumawa ako ng krimen, tapos sasabihan ako ng leader ng tribo, parusahan ka, isa lang sasabihin ko, kapal ng mukha mo magparusa sa akin. Si Bantag nga, wanted sa buong Pilipinas yan. Tinago mo, tapos ako nakagawa ng krimen, paparusahan mo? Who do you think you are? Who the hell? Who the hell tuloy. Isa lang sasabihin ko, what the heck? Gagawaan mo ko ng parusa, samantalang yung pugante, tinatago mo, pinoprotektahan mo. Napaka-imposible naman mga kababayan kung ang leader ng tribo, hindi mo alam yan na mayroong kriminal na pinoprotektahan ng tribo. Imposible naman lahat ng mga tribo dyan nakapikit. Diba? Imposible naman mga kababayan na yung mga katribo hindi kilala si Bantag. Ayon nga sa balita, pinoprotektahan ng katribo niya. So napaka-imposible naman si Bantag hindi kilala ng mga katribo, at imposible naman na walang makakakilala kay Bantag, wanted yan buong Pilipinas. Ano yun, bulag pipibingi kayo dyan? Diba? Imposible naman ang leader, alam nyo sa totoo lang, ang leader ng tribo parang barangay chairman yan. Diba? Kung sakali man na may barangay chairman dyan, tapos alam nyo na wanted yung tao or pugante, tapos itatago ninyo, di ba? Hahayaan nyo lang? Kaya, huwag nyong itolerate, isuko ninyo. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Hindi ko tinitira ang katribo ni Bantag.
Kasi kahit sinong tao po ang tanungin ninyo, bawat tribo may ano yan, alituntunin, merong rules, may regulations per tribe, no? Pero anong saysay at anong kwenta ng rules and regulations sa tribes kung kayo mismo lumabag sa batas? Kung ako yung katribo, gagawa ako ng krimen, isa lang sasabihin ko, wag nyo akong parusahan. Bakit? Yun ngang pugante sa batas, pinoprotektahan ninyo, ako pa kaya. 'Di ba? Walang kwenta, hindi kayo rirespetuhin ng katribo ninyo kung ganun. Walang respetong mangyari, lahat ng katribo ninyo titigas ang ulo. Lahat ng katribo ninyo abide, babanggain na yung batas na pinapanukala nyo dyan. Totoo yan. Yan ang umpisa na masira ang tribo ninyo. Yan lang ang aking reaksyon. Diba, Sir Noel? And kay Mil Rodrigo ng Serisa Force, hello po. Diba?